nagkakapo pa yung boses ko? Sige, subukan po natin. Subukan po natin. Ito ang latest update sa pagpanaw ng isang singer na si Jovit Baldivino. Nakakaiyak at napakasakit sa kalooban ang mahuling kaganapan sa buhay ni Jovit Baldivino. Nakitang tumulo ang kanyang luha habang kinakausap siya ng kanyang mga mahal sa buhay sa gitna ng pag-aagaw buhay dala ng pagkakomatose nito. Bumuhos sa pakikiramay sa pamilya ang mga kababayan at taga-suporta sa burol ng namayapang kauna-unahang winner ng Pilipinas Got Talent Grand Champion na si Jovit Baldivino sa Rosario, Batangas. Labis ang pagdadalamhati ng mga pamilya at netizens sa biglaang pagpanaw ni Jovit Baldivino sa edad na 29 years old. Ayon sa ulat ay wala pang mga kasamahan sa showbiz ang namataan sa lamay, pero nagpadala na ng bulaklak sina Angeline Quinto at mag-asawang Mateo Gudicelli at Sarah Hieronimo. Ayon pa sa ulat ay napuno ng mga nakikiramay ang loob at labas ng bahay ng pamilya kung saan nakaburol ang mga labi ng singer. Ayon sa mga taga-Rosario, nakapanghihinayang dahil maagang nawala ang isa sa pinakamahusay na mga awit sa bansa. Siyempre kababayan namin siya. Di proud kami na magkaroon ng isang sikat na magaling na manganganta. Ayon sa isang nakipaglamay. Magkahalong galit at hinagpis naman ang nararamdaman ng kanyang kasintahan na si Camille Ann Miguel sa pagpanaw ng kanyang fiancé na si Jovit Baldivino. Sa gitna ng pagluluksa ni Camille Ann Miguel sa pagkamatay ng kanyang partner na si Jovit Baldivino, ay hindi na iwasang questionin ang maagang paglisan ng kanyang minamahal. Sa kanyang latest Facebook post sa isang quote card, "Bukas, gugulatin ka ni Lord dahil yung pinag-pray mo, ibibigay sa'yo doble sa hinihiling mo." Ang mababasa rito. At tila may hinanakit ang caption ni Camille rito. "Paano? Ibinawi mo nga agad sa'kin." Anya. Ipinost din ni Camille ang larawan ni Jovit habang nagigitara na may caption na, "Ang hirap, sobrang hirap, love ko." Sabi niya, sinabi ni Camille Ann na hindi niya alam kung paano ipagdiwang ang Pasko at bagong taon na wala ang kanyang minamahal. "Hindi ko lubos maisip na makikita kitang andyan. Sobrang hirap ng sitwasyon kong ganito. Nangyari na ang di inaasahan. Anong buhay to? Magpapasko, magbabagong taon. Mahal na mahal po kita. Love ko, Jovit Lasien Baldivino." Ang emosyonal na sinabi ni Camille Ann. Ibinahagi rin ng partner ng singer na si Jovit Baldivino ang mga huling araw nito sa hospital bago siya tuluyang pumanaw noong December 9, 2022 sa edad na 29. Matatandaan na isinugod ito sa hospital ang kauna-unahang Pilipinas Got Talent Grand Champion, Jovit Baldivino, noong gabi ng December 4, 2022, matapos ang kanyang performance sa isang party sa Batangas City. At simula noon ay hindi na ito nagising pa. Nilinaw ni Camille Ann Miguel sa isang panayam na hindi nag-collapse at hindi nawala ng malay ang kanyang partner sa gitna ng kanyang performance. Nawalan lamang ito ng malay noong siya ay dinala sa hospital matapos upirahan at tuluyan na itong nakomatose. Ayon sa kanya, simula nang matapos ang operation ay hindi na ito nagising pa. Ngunit napansin nila na lumuluha ito habang sinusubukan nila itong gisingin. Hindi siya nagre-response nga pero pag kinakausap ko siya, tumutulo ang luha niya. Ani Camille Ann. Nilinaw rin niya na hinimok niya si Jovit Baldivino na wag nang kumanta sa nasabing party, lalo na't nagpapagaling pa ito dahil sa kanyang high blood pressure.
Pinaniniwalaan na nasawi ang singer dahil sa aneurysm matapos itong kumanta sa isang party sa Batangas City. Ayon sa statement ng pamilya ni Jovit, ay nagpapagaling pa lamang ang singer sa kanyang high blood pressure nang inimbitahan siyang kumanta ng family friend sa isang party nitong December 3, 2022. Pinayuhan siya ng doktor na wag munang mag-perform, ngunit pumayag pa rin itong kumanta sa party ng kanyang kaibigan. Makikita naman sa kanyang ikatlong awitin na kanyang kinanta ay mapapansin na tila masama na ang pakiramdam nito. Ngunit patuloy pa rin ito sa kanyang pag-awit. According to Jovit Baldivino's parents, Mr. Hilario Olari and Mrs. Cristita Baldivino, and fiancé Camille Ann Miguel. During our personal visit in the hospital on December 6, 2022, he was recuperating for a week with hypertension maintenance medicines, ayon sa pahayag ng pamilya Baldivino. Then, he was invited by a family friend from Batangas City. Doctors advised not to sing while recuperating. Knowing Bundoy or Jovit, he gave in to clamor of the crowd. He sang 3 signature songs, including Faithfully by Journey. He was gasping for breath on the 3rd song, Dagdag pa nila. Matatandaan na si Jovit Baldivino ang breadwinner ng pamilya niya at kahit bago pa man ito sumikat ay talagang tumutulong na ito sa kanyang mga magulang. Sa edad na 12 taong gulang pa lamang ay nagtitinda na ng siomai sa kalsada si Jovit upang mayroon siyang may ambag sa kanyang pamilya. Nagkaroon naman ng kaginhawaan ang buhay nito nang manalo siya ng 2 million sa unang season ng Pilipinas Got Talent, kung saan ay lumabas pa ito sa isang komersyal. Kasalukuyang nakaburol ang mga labi ni Jovit sa bahay na kanyang ipinundar para sa mga magulang sa Barangay Marilag, Rosario, Batangas. Ayon sa ina ng namayapang singer na si Jovit Baldivino, isang huwaran ang kanyang anak. Sa isang panayam, sinabi ni Ginang Cristeta Baldivino na malaki ang naitulong ni Jovit sa pagtataguyod ng kanilang pamilya. Kaya ngayon, talagang hindi ko masabi, hindi ko alam. Tila puputok ang dibdib na inasal ng ginang. Siya lahat ng aming gastusin. Napakabait niya, wala akong masabi. Lahat ng gusto namin na ibibigay niya sa amin. Pag ako'y may kailangan, halimbawa, isang text ko lang, andyan na siya. Ayon pa sa ina ng singer. Samantala, nagluluksa ang Pinoy showbiz industry sa pagpanaw ng singer na si Jovit Baldivino nito lamang Biyernes, alas 4 ng madaling araw, December 9, 2022. Isa ang si Mr. Pure Energy, Gary Valenciano, sa mga hindi makapaniwala na yumao na ang singer na si Jovit Baldivino. Anya sa kanyang Twitter, "Parang I still can't believe this. I'll never forget how I would always wait to hear his parts in ASAP. He always got to prove why he was Pilipinas Got Talent's champion. I always would try to encourage him to keep shining. Sing for Jesus when you see him, Jovit." Ilan sa mga naghatid ng pakikiramay sa pamilya ni Jovit Baldivino ay ang mga kaibigan niyang sina Yeng Constantino, Angeline Quinto at Kakay Bautista na inalala ang kanilang pinagsamahan. Nag-post si Yeng Constantino ng larawan kasama sina Jovit, Angeline at Marcelino Pumoy. Caption niya, "Jovit, paalam. Mamimiss kita, Jobs." Ayon naman kay Angeline na nag-post din ng larawan nila ng namayapang singer. Ilan pa sa mga nakiramay sa pamilya ni Jovit, sina Luis Manzano, Kiray Celis at Richard Pon. Hindi naman makapaniwala si Kakay na yumao na ang kanyang kaibigan. "Pre, napakabilis naman. Maraming salamat sa napakahusay at magandang musika mo. Hinding-hindi ko to nakakalimutan kasi paulit-ulit ka na, kaya mo yan. Bago tayo mag-perform. Kasi sobrang kabado ako. Ang hirap mong gayahin.
Salamat sa kabutihan mo. Ani Kakay. Hindi rin maitago ng Second Pilipinas Got Talent Grand Champion na si Marcelino Pumoy ang pagdadalamhati sa biglaang pagpanaw ng kanyang kaibigan na si Jovit Baldivino. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni Marcelino Pumoy ang huling pag-uusap nila ni Jovit sa pamamagitan ng voice call. Ayon sa singer ay sinubukan pa nilang kausapin si Jovit, ngunit hindi na talaga ito nagising. Parikoy, 3:33 a.m. this morning. Pinipilit ka pa naming kausapin at gisingin, baka magmilagro pa. Sobrang sakit mawala ng isang kaibigan. Ikaw yung taong unang sumuporta sa laban ko sa PGT. Pahinga ka na. No more pain, Parikoy. Isa kang tunay na kaibigan. Hinding-hindi kita malilimutan. From the day na tinakbo ka sa ICU, pinuntahan agad kita. Talk to the family if you can raise funds for you. If we can do concert for a cause for you, but it's too late now. Contacted all the generous people with a big heart all over the world to help you, Parikoy. Thank you so much to all those who helped Jovit. Thank you for being with us during Jovit's fight, sabi ni Marcelino. Nagkakapo ba yung boses ko? Sige, subukan po natin. Ay, talagang mabilis. Subukan po natin. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.